Napasimangot si Roxanne nang maalala niya ang tungkol sa kapatid niya na si Helena. Ano kayang tungkol sa blind date nito? Napaisip siya bigla at nagdadalawang isip kung pupunta ba siya o hindi. Pero naisip niya na kapag nakita siya ng ka-blind date ni Helena na nakaupo sa isang wheelchair ay tsak na atras ito kagad. Kaya nga lamang ay ang kinatatakot niya ay baka malaman ni Carter ang tungkol dito. At ayaw niyang mangyari yon. Baka mamaya'y magalit ito sa kanya at hindi na siya nito kausapin pa. Dahil sa kanyang naisip na yon ay bigla siyang nairita sa kanyang kapatid. Dinampot niyang kanyang cellphone na nakalapag sa mesa at akamang tatawagan na sana niya. Ang kanyang kapatid nang bigla na lamang tumunog ang doorbell, kaya naantalang pagtawag niya. Tatawagan na sana niya ang kanyang kapatid upang sabihin na umaatras na siya, ngunit nang marinig ang tunog ay dali-dali niyang binaba ang kanyang cellphone at nagpunta sa pinto. Pagbukas niya ng pinto ay hindi niya lubos akalain na si Helena palang nag-doorbell. Nakatayo to sa harapan niya at kaagad na ngumiti nang makita siya. Ate, sa wakas nakita rin kita. Ang hirap hanapin ang bahay mo, sabi nito sa kanya na may matingkad na ngiti sa mukha. Sinubukan ni Roxanne na ngitian ito kahit na sobrang napipilitan siya sa totoo lang. Paano mo nalaman na ditong bahay ko? Nagtatakang tanong niya dito. Hindi ba't sinabi ko sa driver ko kanina na ipapasundo kita? At sa kanya mo sinabi kung saan ka nakatira? Napatango na lamang siya. Bakit ka nga pala pumunta dito ng personal? Nagkataon kasi na wala akong gagawin ngayon at may libreng oras ako. Isa pa ay nag-aalala rin ako sa'yo na baka hindi ka pumunta kaya sumama na ako para sunduin ka. Napabuntong hininga na lamang si Roxanne at naipilig ang kanyang ulo. Sa totoo lang ay gusto niyang pagsisihan ang pagpayag niya nang palitan ito sa pakikipag-blind date nito. Helena, may gusto kong sabihin sa'yo. Pwede ba? Sabihin mo lang ate, nakangiting sabi naman ito sa kanya. Medyo masama kasing pakiramdam ko ngayon. Pwede bang ikaw na lang ang makipag-date? Tanong niya rito, ngunit bigla namang nanlaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanya at hindi makapaniwalang napatitig sa kanyang muka. Ate, hindi ba't napag-usapan na natin ang tungkol dito? Pumayag ka na, hindi ba? Isa pa ay alam mo ba kung gaano ko kahirap na hiningi ang 3 milyon na yon kay Daddy? Pinangako ko lang sa kanya na susunod ako sa utos niya na makikipag-blind date. Kaya niya ako binigyan ng pera. Mahabang sabi nito sa kanya. Biglang nagsalubong ang mga kilay nito at mukhang nahihirapan. Ate, ayaw kong itago sa iyo ang totoo, pero kasi may boyfriend ako. Hindi pa rin siya sumasagot dito hanggang sa mga oras na yon. I like him very much. Kapag nalaman niya na nakipag-blind date ako, sigurado kong hihiwalayan niya ako kaagad. Ate, nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ko please. Ikaw lang ang alam ko makakatulong sa akin ngayon. Nagmamakaawang sabi nito sa kanya at inabot pa ang kamay niya. Nakita niyang pagpatak ng luha ng mga mata nito na tila ba mga patak ng ulan at nagsunod-sunod. Alam ni Roxanne na wala na siyang pagpipilian pa kung hindi ang pumayag sa gusto nito. Napatango na lamang siya at sumang-ayon dito. Sige, pupunta ako. Talaga ate? Salamat! Masayang sabi nito sa kanya. Niyakap siya ni Helena ng mahigpit. Ate, tatandaan kong ginawa mo ito para sa akin. At kung dumating man ang araw na kailangan mong tulong ko ay buong puso kitang tutulungan. Hindi na lamang sumagot si Roxanne at hinaplos ang likod nito. Dumating si Roxanne ng mas maaga ng kalahating oras sa magiging tagpuan nila ng ka-blind date niya. Tinulak ni Helena ang kanyang wheelchair sa isang private room kung saan magaganap ang kanilang date. Pagkatapos siyang maihatid ni Helena doon, ay agad na itong nagpaalam sa kanya at naiwan si Roxanne na mag-isa sa silid habang nakaupo sa wheelchair niya. Ilang sandali pa'y biglang bumukas ang pinto. Napalingon siya kaagad doon. Nang makita ni Roxanne ng lalaking nasa harapan niya ay halos gusto niyang masok Nasa isip na niya ng paborito ng kanilang pamilya ay si Helena. Kaya hindi niya inaasahan na itong magiging itsura ng ka-blind date niya sana. Ang lalaking nasa harap niya hindi niya masasabing kaaya-aya. Humakbang ito papasok at ang lalaking pumasok ay isang malaki ang tiyan at ilang layer ang baba nito dahil sa taba. Ang mukha nito ay nangingintab sa mantika at ng mga oras na yon ay kinilabutan siya sa itsura nito at diring-diri siya. Base sa itsura nito ay mukha na itong matanda.
Hindi niya kayang tumagal doon kasamang lalaking ito. Nang makita niyang lalaki ay isang bagay lang ang nasa isip niya. Ang umalis doon at kailangan niyang makaalis bago pa siya mahawakan ito. Kinuha niyang kanyang cellphone at agad na nag-text kay Carter kung nasan siya. Carter, iligtas mo ko please. Nasa panganib ang buhay ko ngayon. Yun ang laman ng text niya kay Carter, kalakip ng address kung nasan siya ng mga oras na yon. Natigilan si Jocelyn nang mabasa niya ang mensahe na galing kay Roxanne. Dahil nga nasa sofa siya kanina at nakaupo at nagbabasa ng libro sa kanyang cellphone ay bigla na lamang itong naglobat. Napresinta si Carter na ipahiram na muna sa kanya pansamantala ang cellphone nito upang may magamit na muna siya. Agad niyang inabot kay Carter ang cellphone nito at pagkatapos ay sinabing, "Hindi ka ba natatakot na baka pakialaman kung buksan ang mga message at chat box mo para malaman ang mga tinatago mong sikreto sa cellphone mo?" Ngumiti naman to nang lingunin siya. "Ano naman sanang ililihim ko pa sa'yo?" Tanong nito sa kanya. "Mga secret business strategy," sabi niya rito kaagad. Dahil sa sinabi niya mas lumapad pa lalong ngiti nito. Well, masasabi kong baka ma-disappoint ka dahil ang lahat ng secret strategies ko'y nasa isip ko. Sabi nito sa kanya na nakataas ang noo. Talaga? Hindi pa rin nito kinukuha ang inaabot niyang cellphone nito. Napabuntong hininga si Jocelyn at nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba o hindi, ngunit pinili niya na lamang na sabihin dito ang tungkol sa pagtitext ni Roxanne. Well, nagpadala si Roxanne ng text message para sa'yo at hindi ko sinasadyang mabasa ang message niya. Nag-pop up lang sa screen. Sabi niya rito at muling inabot dito ang cellphone nito. Basahin mo, sabi ni Jocelyn, ngunit umiling lamang si Carter. Hindi na kailangan, kaagad na sagot nito sa kanya. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya dahil sa isinagot nito. Sigurado ka ba talaga na ayaw mong makita? Tanong niya ulit dito sa pang-ilang beses. Well, sure na sure ako na ayaw kong tingnan. Mula sa pinto ng silid ay nakita ng lalaki si Roxanne na nakaupo sa kanyang wheelchair. Biglang nagalit ito at napasigaw. Anong klase to? Bakit naka-wheelchair ang ka-blind date ko? Galit na tanong nito na halos umalingaw-ngaw sa buong silid ang tinig nito. Lalo pa itong nagalit nang makita niyang gumagalaw ang wheelchair patungo sa pinto. Mukhang may balak pa itong takasan siya. Ang kapal naman ng mukha nito na takasan siya. Mabilis itong gumalaw at naglakad palapit sa kanya. Iniunat nito ang kanyang kamay at hinawakan ang wheelchair ni Roxanne. Napakalakas nito at sa isang hila lamang nito ay nahila siya nito kaagad. Agad na natakot si Roxanne dahil sa ginawa nito at mabilis na nagmakaawa. Pakiusap, bitawan mo ko, nagmamakaawang sabi niya sa lalaki. Sinamantala ng lalaki ang pagkakataong iyon upang makita ang mukha ni Roxanne. At nang makita niyang mukha nito ay unti-unting nawala ang galit nito at napatingin kay Roxanne. Pagkatapos ay ngumiti. Hindi ko akalaing magkakaanak si Elias ng isang napakagandang dalaga. Kahit na napakapangit niya. Tingnan mo nga naman. Hindi na baling pilay ka at ang pinakamahalaga sa akin ay maganda ka. Sabi nito sa kanya. Agad na kinilabutan si Roxanne nang marinig niya ang mga salita nito. Huwag kang mag-alala, basta sundin mo lang ako at pagsilbihan ay masaya na ako. At ang kahit na anumang sabihin at hingin ng ama mo, ibibigay ko. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Roxanne sa kanyang wheelchair ng mga oras na yon dahil sa sobrang takot at pagkatapos ay napailing. Hindi ako, nagkakamali ka. Ang gusto mong makasama ay ang bunsong anak ng aking pamilya at hindi ako, sabi niya rito. Naisip niya na pag sinabi niya yon ay baka sakaling pakawalan na siya nito. Ngunit hindi niya inaasahan na matitigilan lang ito saglit at pagkatapos ay tinignan siya nito at bumalik na naman ang ekspresyon nito kanina. Wala akong pakialam, naakit na ako sa iyo ngayon, sabi nito sa kanya. Hindi, ayoko, nagmamakaawa ako, sabi ni Roxanne dito at pilit na tumitig sa mga mata nitong mapupula ng mga oras na yon. Nang marinig nitong pagtutol niya, ay agad na nagdilim ang mukha nito at biglang nagalit ito at tumaas ang boses. Anong sabi mo? Sino ka para tanggihan ako, ha? Galit na sabi nito sa kanya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo sa akin ngayon na pagsisilbihan mo ko at magiging masunurin ka sa lahat ng sasabihin ko. Dahil kung hindi, bakang kumpanya ng iyong ama
ay tuluyan ng bumagsak at magdurusa kayo hanggang sa kaapu-apuhan mo dahil sa pagkakautang. Sabi nito sa kanya. Napakagat si Roxanne sa kanyang mga labi ng mga oras na yon at pagkatapos ay muling umiling. Ayokong pumayag. Nanginginig ang tinig na sabi niya dito. Pagkatapos niya lamang magsalita, ay bigla na lamang siya nitong sinampal na napakalakas sa kanyang pisngi. At sa isang iglap, ay bigla na lamang lumitaw sa maputi niyang pisngi ang bakas ng palad nito. Bigla siyang napapikit na maramdaman niya ang hapdi ng ginawa nitong pagsampal. Bago pa man siya makapagsalita, ay bigla na lamang siya nitong hinila patungo sa lamesa at ang kanyang babae ay malakas na kinurot nito at hindi niya napigilang hindi mapadaing sa sakit. Walang hiya ka! Bitawan mo ko! Sigaw niya na napakalakas. Nakita niyang napangis ito. Bitawan ka? Pagkatapos itong sabihin yun ay bigla na lamang nitong hinawakan ang baba niya. Partikular upang ibuka ang kanyang bibig gamit ang isang kamay nito at ang isa namang kamay nito ay ginamit nito upang damputin ang white wine na nasa lamesa at mabilis na itinaas upang ibuhos sa bibig niya. Otomatiko niyang isinara ang kanyang bibig ng mga oras na yon. Ngunit paano nga ba siya makakalaban sa lakas nito? Walang panama ang kanyang lakas dito. Galit na galit ang lalaki at binuhusan lahat ng alak sa kanyang bibig. Sobrang sakit ng pagkakadiin nito ng hawak sa bibig niya at halos napatulong kanyang mga luha. Sa huli ay ang isang buong bote ng white wine ang nabuhos nito. Ang kalahati ay natapon sa sahig at ang kalahati naman ay nainom niya dahil kung hindi niya ininom ay baka mamatay na siya sa pagkalunod. Nang bitawan siya nito ay kagad siyang napaubo. Pakiramdam niya ng mga oras na yon ay tila ba may naglalagablab na apoy sa kanyang tiyan. Magkahalong sakit at init ang nararamdaman niya kung sana hindi siya naging komportable. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang damit at parang may nagliliyab sa kanya. Sobrang nainitan siya. Napahawak siya sa kanyang buhok sa kanyang suot. Bahagyang binuksan ng ilang botones ng kanyang damit dahil sobrang init na init talaga ang pakiramdam niya. Dahil basa ang mga kamay ng lalaki dahil sa alak ay dali-dali itong napunta sa banyo upang maghugas. Pagbalik niya ay kagad niyang nakita si Roxanne na bahagyang bukas ang ilang botones ng damit at namumulang maputing muka dahil sa epekto ng alak. Humihinga ito ng malalim marahil sa sobrang init ng pakiramdam nito. Dahil sa pagtitig dito ay kagad niyang naramdaman na bigla na lamang nagliyab ang kanyang katawan at biglang natuyo ang lalamunan niya. Agad niyang tinanggal ang suot niyang coat at mabilis na naglakad patungo kay Roxanne. At hinawakan ang braso nito gamit ang pasamada nitong mga kamay. Hindi ko inaasahang napaka-sexy mo pala kapag nakainom, sabi nito sa kanya. Mas lalo ka pang gumaganda. Dagdag pa nito na parang baliw, idiniin nitong katawan kay Roxanne at sinimulang igalaw ang kanyang matatabang kamay, pataas at pababa sa katawan ni Roxanne. Nang maramdaman niya ito, bigla siyang natakot at napaiyak. Bitawan mo ko. Nagmamakaawa ako. Huwag. Umiiyak na pagmamakaawa niya. Napakaganda mo pa rin kahit na umiiyak ka. Bulong nito sa kanya na para bang isang asong ulol. Bigla siyang napasuntok sa kanyang mga bintit. Bigla niyang kinasuklaman ng mga ito. Labis niyang kinasusuklaman. Galit na galit siya sa kanyang sarili at bakit hindi makatayo ang mga paa niya. At galit na galit siya kung bakit nangyari sa kanya ang bagay na yon. Sa mga oras na yon ay bigla niyang naalala si Carter. Malinaw niyang pinadalhan nito ng text message pero bakit wala pa ito para iligtas siya? Bakit? Carter, nasan ka na? Sa kanyang pag-iisip ay bigla na lamang niyang inabot ang kanyang cellphone na nasa ibabaw lang din ng mesa upang tawagan si Carter. Ngunit nang mahawakan niya ito ay kagad na inagaw na lalaki mula sa kanya ang cellphone at malakas na inihagis ito sa sahig. Habang nakatingin sa cellphone niya na nasa sahig na ay nawalan na siya ng pag-asa. Bigla niyang narinig ang tunog ng pagkapunit at kasunod nito ay lamig sa kanyang balikat. Ang kanyang mga damit ay pinunit ng lalaki sa galit. Sa mga oras na yon ay kagad niyang nasulyapan ang kutsilyo sa lamesa. Nagagamitin sana nila sa kanilang pagkain. Hindi na siya nagdalawang isip pa at kagad na dinampot ang kutsilyo at mabilis na inilagay sa kanyang leeg. Tumingin siya sa lalaki na may malamig na mga mata.
Umalis ka na at huwag mo nang subukang lumapit sa akin. Kung hindi papatayin ko sarili ko. Banta niya dito. Kung mamamatay ako dito, magiging mamamatay tao ka. At kung gusto mo makulong, sige, lumapit ka. Sabi niya rito. Ang mga salitang binitawan ni Roxanne ay nagdala ng takot sa kaloob-looban ng lalaki. Kahit na medyo sobrang nagnanasa siya ay ang pinakamahalaga pa rin sa kanya. Ang buhay nito at higit sa lahat ay ayaw niyang makulong. Mabilis tong napaatras mula sa kanya. Kunin mong cellphone ko, utos niya rito. Sige, sabi nito sa kanya. Agad naman pinulot ng lalaki ang cellphone niya sa sahig. Bilisan mo, sigaw ni Roxanne dito. Agad naman tong natigilan dahil sa sigaw niya at dali-daling binigay kay Roxanne ang cellphone. Ngayon, umalis ka na dito ngayon, sigaw niya rito. Agad namang dinampot ng lalaki ang coat nito at dali-daling lumabas. Agad na bumaba si Roxanne sa mesa kahit na hirap siya. Nag-apura siyang nilagay pinagulong ang kanyang wheelchair at hingal na bumalik siya sa kanyang wheelchair at dali-daling bumalik sa tabi ng mesa. Agad niyang tinawagan si Carter ngunit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Hindi siya pinanghinaan ng loob kaya paulit-ulit niya itong tinawagan at hindi siya sumuko. Sa ikatlong pagkakataon ay sa wakas sinagot na ito ng kanyang tawag. Bigla siyang napasigaw at napaiyak. Carter, iligtas mo ko. Sobrang sakit, tulungan mo ko. Sabi nito at pagkatapos niyang sabihin na yon ay sinadya niyang ibinagsak ang kutsilyong nasa mesa. Sa kabilang linya ay malinaw na narinig ni Carter ang isang kalansing. Ang tunog ng isang metal na nahulog sa sahig at alam niya na kaagad kung ano yon. Kutsilyo. Nasaan ka? Agad na tanong ni Carter dito. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Roxanne. Nang mga oras na yon, ngumiti siya at binaba ang tawag na hindi sumasagot. Agad na tumayo si Carter mula sa kanyang kinauupuan at lalabas na sana ng silid nang maalala niya si Jocelyn. Makalipas lamang ang ilang minuto ay lumabas ng banyo si Jocelyn at nang makita siya ni Carter ay kaagad na ibinigay nito sa kanyang mga damit na hawak nito sa kamay nito ng mga oras na yon. Magpalit ka ng damit, utos nito sa kanya. Ha? Naguguluhang tanong nito at agad na nagsalubong pang kanyang mga kilay. Bakit ako magpapalit ng damit? Tanong niya rito. Basta magbihis ka na lang, lalabas tayo at emergency ang pupuntahan natin. Sabi nito sa kanya. Hindi na lamang siya nagtanong pa at pagkatapos ay kinuha na lamang niya ang damit na binibigay nito sa kanya. Pagkatapos niyang makapagbihis ay kaagad silang bumaba at sumakay sa kotse. Pagkaupo nila sa loob ay kaagad na tumingin sa kanya si Carter. Jocelyn, gusto kong sabihin sa iyong totoo. Kasi baka may nangyari kay Roxanne ngayon, sabi nito sa kanya. Alam kong ayaw mo makipagkita ako o ni makipag-usap sa kanya. Pero ayaw ko magsinungaling sa'yo at hindi ko siya pwedeng pabayaan lang. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Simula nang maging pilay ang mga paa niya ay wala na nagmamalasakit sa kanya sa pamilya niya. Kung pababayaan ko lang siya ay baka hindi na siya mabuhay pa. Saka nasisiguro ko na nasa hindi siya magandang sitwasyon ngayon at kailangan kong pumunta doon. Inabot nito ang kamay niya at pagkatapos ay marahang pinisil. Jocelyn, ayoko magsinungaling sa'yo. Kaya pwede ba nasamahan mo ko? Ang mukha ni Jocelyn ay nakatago sa madilim na sulok ng sasakyan kaya hindi niya malinaw na makita ang ekspresyon nito ng mga oras na yon at pagkatapos ay bigla niyang narinig ang tinig nito. Paano kung ayaw kong pumunta? Tanong nito sa kanya. Kung ayaw mo talagang sumama. Bago pa man matapos ni Carter ang kanyang sinasabi ay bigla na lamang tinakpan ni Jocelyn ang bibig nito at pagkatapos ay napailing. Huwag mo sabihin. Ayaw ko marinig ang sagot mo, sabi niya rito. Ayaw niyang marinig ang magiging sagot nito dahil natatakot siya. Kahit nasabihin na siyang duwag o mahina pero wala siyang pakialam. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay nagkaroon sila ng konting init sa pagitan nilang dalawa. At ayaw niyang umabot muli sa dating relasyon nila dahil lang sa pangyayaring ito. Sa sandaling ito ay hindi na lamang siya sumagot. Alam niyang ayaw siyang makita ni Roxanne ngunit wala siyang magagawa kung hindi ang samahan si Carter. Sige, sasama ako. Sagot niya rito. Niyakap siya ng mahigpit ni Carter at halos manginig ang tinig nito. Salamat. Salamat Jocelyn. Salamat sa pangunawa mo at sa pagpaparaya. Dagdag pa nitong sabi sa kanya nito. Nang sabihin ni Carter yon sa kanya ay gusto niyang sumagot na walang anuman, ngunit naisip niya na hindi niya dapat sabihin yon dahil wala siyang balak ni i-share si Carter sa ibang babae.
Pumayag lang siya hindi dahil sa nagpaparaya siya o hindi dahil sa takot niya na baka mawala ito sa kanya sa sandaling hindi siya pumayag. Mabilis silang nakarating sa kinaroroonan ni Roxanne. Sa ilang kadahilanan ay tila ba nagkaroon ng masamang pakiramdam si Jocelyn. Pagkapasok pa lamang nila sa building. Pagdating nila sa tapat ng isang room, ikaagad na binuksan ni Carter ang pinto, ngunit nakalak ang pinto. Pinilit na buksan ni Carter ang pinto sa pamamagitan ng pagbalya nito. Ilang sandali pa nga'y nabuksan na nito ng tuluyan ang pinto at pagkabukas pa lamang ay kaagad nilang nakita si Roxanne na nakahandusay sa sahig habang nahihirapan. Sa ilalim ng katawan nito'y punong-puno ng mapulang dugo. Tila sinaksak ni Roxanne sa kanyang tiyan at binunot nitong kutsilyo dahil nakalapag ito sa sahig at umaagos mula sa kanyang tiyan. Ang matingkad na kulay pulang dugo, dumadaloy na tila ba walang katapusan. Sa loob ng silid ay malingasaw ang amoy ng dugo. Magsasalita na sana si Jocelyn ngunit bigla na lamang binitawan ni Carter ang kamay niya at tumakbo patungo kay Roxanne. Roxanne, okay ka lang ba? Tanong nito. Anong nangyari sa'yo? Bakit napakaraming dugo? Nag-aalalang tanong ni Carter dito habang hawak-hawak nito si Roxanne sa kanyang mga bisig. Nilingon siya ni Carter. Tawagan mong emergency hotline, Jocelyn. Utos nito sa kanya. Sa totoo lang ay hindi inaasahan na ganun ang aabutan niyang kalagayan ni Roxanne. Napakarami niyang naisip kanina ngunit hindi ganun kalala tulad ng nasa harapan niya. Ilang sandali pa ay pareho na silang nataranta ni Carter. Hindi siya makagalaw at nakatitig lamang sa mga ito. Nang makita siyang nakatayo nito at hindi gumagalaw ay biglang sumigaw si Carter sa kanya. Bakit nakatayo ka pa dyan? Tumawag ka ng ambulansya! Sigaw nito sa kanya. Ako? Hindi siya makaupuhap ng mga salita hanggang sa umiling siya upang bumalik ang kanyang pakiramdam. Tatawag ako kaagad. Mabilis na sagot niya dito. Pagkatapos tumawag ni Jocelyn ng ambulansya at binaba niyang kanyang kamay at blanko na patingin sa harapan niya. Nakayakap si Carter kay Roxanne na tila ba hawak-hawak nito sa mga bisig nitong pinakamamahal nitong babae. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa kamay ni Roxanne. Ang isa naman nitong kamay ay hinaplos nitong mukha nito nang napakaingat at punong-puno ng pagsuyo. Pinanood niya ito at hindi maiwasan ni Jocelyn na mapangiti habang nakataas sa isang sulok ng kanyang mga labi. Punong-puno ng sakit at lungkot ng kanyang ngiti. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay ang mga itong mag-asawa at siya isang estranghero lamang at isang taga-nood. Ang mga mata ni Carter ay bumagsak kay Roxanne at hindi man lang siya nito tinignan kahit na isang sulyap man lang. Sa mga mata nito ay si Roxanne lamang ang mahalaga at tila ba nakalimutan na siya nito ng lubusan. Ngayon pa lamang sa paningin niya isa lang siyang tagatawag ng tulog ang wala ng iba pa. Yun lamang ang silbi niya. Tumingin si Jocelyn sa mga ito at kung gaano kasweet ang mga ito. Kung gaano kaantig ang itsura ng mga ito. Nakita niya pa na nakatitig sa kanya si Roxanne habang umuungol sa sakit at nakatingin sa kanya nang mapanuksong tingin at tila ba nagmamayabang. Isang kasinungalingan ang sabihin na wala lang sa kanya yon. Isang kasinungalingan ang sabihin na hindi siya malungkot at hindi siya nasasaktan sa nakikita niya sa kanyang harapan ng mga oras na yon. Ngunit napaisip siya kung maaari ba siyang lumapit dito at agawin si Carter mula sa hawak nito. Isang katawa-tawa ang ideyang pumasok sa isip niya ng mga oras na yon. Naisip pa niya na kung hindi si Roxanne ang nasugatan ng mga oras na yon, kung siya kayang nasa sitwasyon nito. Magiging ganun din kaya ang reaksyon ni Carter? Hindi niya alam. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon nito. Carter, nandito ka na. Akala ko hindi na kita makikita pa. Sabi nito kay Carter na nauutal. I'm sorry, Carter. Pinag-alala kita. Dagdag pa ni Roxanne at mga hawakan sa nitong mukha ni Carter. Nang bigla na lamang hinawakan ni Carter ang kamay nito. Ano bang sinasabi mo? Hanggat nandito ako, magiging maayos ka. Sabi ni Carter sa kanya. Talaga, Carter? Tell me, will I? Bago pa man matapos ni Roxanne ang kanyang sasabihin ay bigla na lamang nagsalita si Carter upang pigilan siya. Roxanne, ano ka ba? Huwag mo sabihin ng mga salitang yun. Saway nito dito at sa mga oras na yun ay doon dumating ang ambulansya. Agad na binuhat ni Carter si Roxanne at nagmamadaling lumabas. Pakiramdam ni Jocelyn na mga oras na yun ay tila ba nakalutang siya sa ulap.
Hindi niya namalayan na nakatayo pala siya sa pintuan. Nang buhat-buhat ni Carter sa Roxanne at nakita nitong nakaharang siya sa daan ay kaagad siya nitong sinigawan. "Umalis ka sa daan!" Sigaw nito sa kanya. Tahimik na tumabi si Jocelyn sa daan upang makadaan si Carter na nagmamadaling lumabas. Tumalikod siya upang sundan niya ng tingin ito na buhat-buhat si Roxanne ng mga oras na yun sa mga bisig nito. Dahil sa pagmamadali ni Carter na makalabas ng pinto ay nasagi niya nito at bigla siyang naupo sa lupa at tumama ang tuhod niya sa sulok ng mesa. Bigla siyang napapikit sa sakit dahil sa pagtama ng buto niya sa matigas na lamesa at kumalat ang sakit sa paa niya. Dahil dito ay nagkaroon ng gasgas ang kanyang tuhod at may lumbas din na dugo. Sa mga sandaling iangat niya ang kanyang ulo ay nakita niya si Carter na nakayakap kay Roxanne. At nang mapansin nito na hindi siya sumunod ay tumigil at nilingon siya. Nagsalubong ang mga mata nila. Kahit na nasaktan siya ay umaasa pa rin siya na kapag nakita siya nito ay titigil ito para sa kanya. Kung sakali man, titigil ba ito para tulungan siya? Gayunpaman ay nabigo si Jocelyn ng mga oras na yon dahil sinulyapan lamang siya ni Carter at mabilis na nagbawi ng tingin at mabilis na itinuloy ang paglalakad habang buhat-buhat pa rin si Roxanne. Napangiti siya at hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Napahawak siya sa mesa kung saan tumamang paa niya at kumuha ng lakas doon upang makatayo. Pagkatayo niya ng tuwid ay napangiwi siya sa sakit at halos mapakagatlabi siya dahil sa sakit ng tuhod niya. Hindi niya alam kung makakalakad pa ba siya ng maayos, ngunit sinubukan niya pa rin ang kanyang makakaya na makapaglakad hanggang sa makalabas siya ng building. Pagkalabas niya ay may nakaparada na doong ambulansya. Kaagad na ipinasok ni Carter si Roxanne sa loob. Nang maisakay niya si Roxanne sa loob ng ambulansya ay agad siyang napasulyap kay Jocelyn na nasa likuran nila. Mabagal itong naglalakad at mukhang hirap na hirap sa paglalakad. Agad na nag-flashback sa isip ni Carter ang eksena kanina kung saan nakita niyang nakasalampak kanina sa sahig at natatakpan ng makapal na karpet at baka napaupo ito doon at nasaktan. Ngunit alam niya na hindi naman ganun kalala ang nangyari dito kanina. Ngunit habang tinitignan niya ito ay tila ba nagkamali siya at si Jocelyn ay mukhang nasaktan talaga. Mukha ring hindi talaga maganda ang pakiramdam nito dahil baka sa mukha nito ang sakit habang mabagal na naglalakad.